So like what I've promised to you, I will be creating a video showing po yung ating paggawa ng financial statements. So let us discuss first pag sinabi natin financial statements. Pag sinabi natin financial statements, these are reports that present the financial performance and financial position of a business. They are prepared at the end of the accounting period to provide useful information to our users of data. So, si financial statements po ang pinaka-final output ng buong accounting system. Kumbaga, dito muna po mapapakita kung ano po ba yung financial health ng ating kumpanya. Mapapakita natin dito yung profitability, stability, and liquidity ng isang business gamit lang itong mga financial data na ito. Meron tayong 5 financial statements. We have statement of financial position. It is also called as the balance sheet. Statement of comprehensive income. It is also called the statement of financial performance or the income statement. Statement of changes in equity or the capital statement. And the statement of cash flow, which has already been discussed last time. So, mahalaga po dito is malaman ninyo kung saan ba under yung mga major accounts natin at kung saan sila makikita. For example, assets should be found at the balance sheet or the statement of financial position. Liabilities should be found at the balance sheet. Owner's equity or capital must be found on the capital statement as well as in the financial position. Revenue or income, pati po expenses ay under ng ating income statement. Drawing should be found at the capital statement, pati na rin po ang cash inflow and cash outflow ay sa cash flow naman po. So, simulan po natin sa kung ano yung pinakaunang ginagawa. Ang unang ginagawa po natin ay statement of comprehensive income or the statement of financial performance. Ito rin po yung tinatawag natin na income statement. So, sa income statement, pinapakita po natin yung revenues and expenses po ng isang business. Pinapakita din po nito kung kumita ba yung business natin or hindi. So, it would either result to net income or net loss. Net income kapag kumita, net loss kapag nalugi. So, may dalawa tayong in-example dito na statement of comprehensive income or financial performance. So, ito po example para sa service business. Ayan, as you can see, revenue minus expenses lang talaga siya. Unlike po pagdating sa ating merchandising business, no, mas maikli siya kasi compact na po ito. Revenue minus expenses din naman po to. It's just that may mga additional accounts lang tayo kagaya net sales and the cost of goods sold. Mamaya, i-discuss natin paano yan siya ginagawa. So, simulan muna natin gawin si statement of income or rather, sunod-sunod ko na lang i-discuss. Statement of financial position, tinatawag din po siyang balance sheet. Ito po si balance sheet. Ito naman pinapakita niya na dapat balance yung A is equal to L plus C or asset is equal to liabilities plus equity po or capital. So, dito naman po pinapakita na lahat naman ng assets natin at lahat po ng ating liabilities tsaka yung total equity natin. Dapat po balance silang dalawa. Kapag hindi po balance ang balance sheet, sheet lang po siya, charis. Next, we have the statement of changes in equity. The statement of changes in equity po ay ginagawa pagkatapos ni financial performance. Dito naman, pinapakita kung paano nadagdagan or nabawasan yung pinuhunan mo. At mapapakita din po dito yung pinaka-ending balance ng changes in equity natin na gagamitin. Or yung equity po na gagamitin natin sa balance sheet. Sa statement of cash flow naman, maikli lang po itong si capital statement. Si cash flow naman, na-discuss na natin nung nakaraan. Kaya natin inihiwalay ito kasi ito po yung financial position na kaya nating gawin nang hindi kailangan ng data ng iba. Cash ledger lang dito, sapat na. So, let's try to create from, if you remember, RDM company, yung ginawa natin nung nakaraan na trial balance. So, try natin siyang gawan ng financial statement.
So, kagaya po ng ibang mga financial statements, ito po ay may heading din po. So, RDM Company, ayan, palitan natin to ng font para medyo litaw. Arial 12. Ayan. So, RDM Company po, second line po natin, simulan natin, ang unal po laging ginagawa ay statement of financial performance or the income statement. Ito po yung palaging unang ginagawa. Hindi po kayo makakagawa ng ibang financial statement like capital statement and balance sheet nang wala po ito. Kasi po hindi po yun magbabalance. So, ito naman, lagi natin ginagamit ay for the. Sabihin natin for the year ended December 31, 2025. So, una natin gagawin, kukunin natin, i-classify muna natin each. So, cash ay para sa balance sheet. Accounts receivable, office supplies, lahat na asset, liability, and capital po ay para po sa balance sheet. Ito naman po ay para sa capital statement. Ito naman ay para sa income statement naman po itong mga ito. Revenue and expenses. So, as you could see here, mas madali na natin siyang magagawa ngayon. So, we have here professional fees. Pasensya na sa ingay, nag-video ko yung kapitbahay. Professional fees ay magkano ba to? Professional fees natin 20,000. Oh, bakit naka-debit? Oh, hold on. Ayun, going back, sorry for that. Medyo iniba lang natin yung mga amounts. So, simulan natin kay professional fees. Professional fees natin ay 60,000. And then, after po nun, hold on, lagay ko lang to ng comma. Ayan. I-zoom ko pa para madali nyo makita. Ayan, professional fees. Then, ilas na po natin yung ating mga expenses. Ganun lang po kabilis kapag dito kay service business. Mas madali kasi to. So, service business, we have salaries expense. Copy ko na lang. Salaries expense, rent expense, and utilities expense. Yan po yung mga expenses natin. And then, after nun, i-total po natin silang lahat. So, once na ma-total po natin, kunin po natin yung net income. So, paano po malalaman kung net income or net loss po yung makukuha natin? Net income po siya kapag positive po yung sagot sa income minus expenses. So, dahil mas malaki yung kinita natin kesa sa ginastos natin, nagkaroon po tayo ng net income. So, our net income is 28,000 po. So, this must be double ruled and may peso sign po. Ayan. So, meron na tayong net income. Next naman po natin gagawin ay capital statement. Or should I rather create muna tong tindahan ni Aling Nena? Sige, yung kay tindahan ni Aling Nena muna tayo. So, dito po kay tindahan ni Aling Nena. Ayan, tindahan ni Aling Nena. This is a merchandising business. So, ang pinagkaiba niya kay pinagkaiba ni merchandising business, medyo iba yung format niya sa paggawa ng income statement. So, sa paggawa po dito ng income statement ay, ano po tayo? Paano ba? Net sales po muna. So, same lang po, may headings din po to. As you can see, yung net sales po, kadalasan, dapat po ito ay merong computation pa, diba, bago makuha si net sales, which is sales minus sales discount and returns. So, dito, shinortcut ko na lang po muna. So, for example, we have 120,000. 120,000, less po natin si cost of goods sold or si COGS. Ayan, ilas po natin siya, 50,000.
In this, we will get the gross income or the gross profit. Gross income po tayo. So, gross income is 120 minus 50, that is 70,000. Lagyan natin dito ng underline para makita po ninyo. Next, sunod naman natin ililess is yung OPEX natin or the operating expenses. So, under operating expenses, hanapin po natin yung mga operating expense, which is this one. Ayan, paste ko lang po dito. So, operating expense po natin includes this. So, we will get 30,500. Ganun po. So, once we got that, ayan na po. Ayan. I-minus lang po natin 70,000 minus 30,500. So, we will get 39,500. So, dahil positive po siya, that is net income po. And then, lagyan lang po natin ito ng double rule, pati po ng peso sign. Double rule, peso sign. Ayan na, meron na tayong statement of financial performance para po kay tawag dito, merchandising business. So, since meron na tayong financial performance, magagawa na po natin yung tinatawag natin na capital statement. Capital statement or the wait lang, copy ko lang to. Then, i-paste ko lang to. Ay, ayaw niya. Ay, ayaw niya. Siya. Ayan po. After nun, pwede na po natin magawa yung statement of changes in owner's equity. So, under statement of changes in owner's equity, pinapakita naman po natin yung paggalaw ng ating capital. So, di ba meron tayong expanded equation, which is yung asset is equal to liabilities plus capital or equity plus revenue minus the expenses. So, yun po yung naging expanded natin na formula. So, dito, ipapakita natin tong area na to. So, dito, meron tayong beginning capital, i-add natin si net income, then, makukuha natin yung total. So, kunin muna natin to. Beginning capital po natin, makikita po natin dito kay dito po. So, ay, may dadagdag pa pala tayo. Add, ay, ayaw naman next. Add po natin, and then, additional investment. Then, total. Dito po, yung beginning capital natin dito ay 0. Kaya po siya naging 0 dahil po unang-unang taon niya ng business to. Pero sabihin na natin hindi niya unang taon to. Sabihin na natin na ang beginning capital niya ay 100,000. Ay. Tanggalin na lang natin to additional investment. Net income po natin, saan natin makikita? Kaya ako po sinasabing may pagkakasunod-sunod yan. Kasi kapag inuna mo yung statement of capital or capital statement, hindi mo makukuha ang ending capital kasi wala kang information for net income. Yung net income natin ay makukuha mo lang sa income statement. So, income statement po muna. So, we will get the total of this one, 100 plus 39,500. We will get the amount. Bigyan lang natin ng total. Then, i-less po natin yung mga withdrawals. So, withdrawals po natin dito ay 5,000. Ayan. Pag nakuha nyo na yan, i-less nyo lang po sila sa isa't isa. Pwede naman ito magkakapantay. So, i-less nyo lang po sila sa isa't isa. Minus lang natin. Then, this would be the ending capital. Ayan
na yun. Yan lang naman yung kailangan dyan. Maikli lang talaga lagi itong si statement of changes in owner's equity. Then, lagyan natin peso sign. Done. Next naman po natin is yung financial position or the balance sheet. So, palitan natin to statement of financial position. At kapag financial position po, hindi po tayo ginagamit ng FORDA. Ang ginagamit po natin sa statement of financial position ay as of. As of December 31, 2025. So, ang una natin kukunin, syempre, ay yung mga assets. At ang assets ay hinihiwalay natin sa current assets and non-current assets. So, kunin muna natin lahat ng current assets dito. We will get cash, accounts receivable, and office supplies. So, since furniture and fixtures and equipment are non-current, hindi po sila kasama. So, yan, meron na tayong current assets. So, once we got this, kunin lang natin yung sum nitong lahat. Ayan, so we will get the total current assets. Next po natin, we will get the non-current assets. So, non-current assets po natin is furniture and fixtures and equipment. Copy lang po natin. Then, we should paste it dito. Then, we will get here the total non-current assets equals sum. Ayan, total non-current assets. Then, makukuha na po natin ngayon si total assets natin. Total assets ay equal kay total current assets plus total non-current assets. May total assets na po tayo. So, yan po siya. Then, next, we will get the liabilities and equity, or in capital na lang. So, liabilities and capital po natin. Simulan po natin ngayon kay liabilities. Dito, we will get, hinihiwalay din natin to kay current and non-current liabilities. But this case, sabihin na natin same lang silang current, so kahit wag na muna. So, ayan po, accounts payable and notes payable. So, we will get the total of the liabilities. Ayan, total liabilities. Then, next, we will get the capital. Ano bang pangalan ng capital natin? RDM capital. So, RDM capital po natin. Wait lang. Anong gagamitin nating RDM capital ngayon dito? Try natin gamitin yung nandito po. 100,000 sa trial balance. So, try natin kunin si 100,000. 100. Then, kukunin na natin si total liabilities and capital. Itong total liabilities and total assets, diba, A is equal to L plus C, dapat po mag-i-equal po yan. Equal sa 180,000. So, nag-balance po ba siya? Hindi siya nag-balance. So, sheet lang po to. Bakit? Kasi ang ginamit nating capital dito ay beginning capital. Dapat po, ang gagamitin natin instead of 100,000 ay ito pong ending capital na ginawa natin dito. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, dapat ang ginagawa po natin dito ay kagaya lang din po. Okay? Kagaya lang din po siya nung nandito sa ending capital. Kasi kapag hindi po talaga yan magbabalance. So, try natin. Ayan, nag-balance na silang dalawa, 134,000. Sana po clear sa inyo kasi kapag hindi, magdadabog na lang po ako. Charis. Ayan siya. So, bali yun po. Lagyan lang natin to ng mga underline. Ayan, lagyan lang natin.
Ayan siya. So, bali yan lang po yung pagkakagawa natin ng statement of capital. So, ito po ay ilalagay ko na lang din, tong file na to. Ilalagay ko na lang din po doon sa file natin dati. So, thank you so much everyone. Sana may naintindihan kayo. Bye-bye.